Ating ang beses tayo pumunta ng Batangas per first time natin dumaan sa Tagaytay flyover hanggang sa nakarating na tayo dito ng Nasugbu, Batangas. So, ito po yung lingkod, heart at your service. Gala tayo at sasama ko kayo sa aming training mag-anak. So, tuloy-tuloy din tayo hanggang sa marating natin itong Tui, Batangas at kakanan tayo dito hanggang sa marating natin itong Lian, Batangas. Actually, may maraming beaches din dyan. At pag nakita mo arko ng Kalatagan na to, medyo malapit-lapit ka na sa area. So, pag nakita mo itong mga puno na to, alam mong nasa Kalatagan, Batangas ka na. So ayan, nagmamadali tayo dyan at excited kasama yung ating mga anak. So manirahan tayo dito ng ilang araw, tatakasal sa kairitan hanggang sa narating namin itong Santa Ana. Barangay Santa Ana kung saan located ang ating campsite. Ito yung Manuel Uy, actually first option namin yan. Then kasunod na to is yung Edna's. Second option ko din, pero may mas nakita kami na mas cheaper. So ito yung pinuntahan namin yung Kaisip Beach Resort. So 5 beaches sila dito, parang compound or magkakapatid. Though dito hihinto muna tayo at magbabayad ng ecological fee. So, after natin magbayad ay tuloy-tuloy tayo dito hanggang sa marating natin ang kanilang beaches or compound. So, dito ay may mabubungan sa atin na unang beaches, sa kapatidatan nila ito. So, next pa tayo. Actually, naligaw ako dito, pumasok ako, hindi pa pala. So, ito pala yung area natin, yung Kaisip Butchong Beach House. Campsite lang talaga siya actually, pero may mga accommodation sila na pa ilan-ilan. Pero, limited lang, parang ilang akom nandyan. Mostly dito ay campsite talaga, tent pitching talaga. So, ayan yung area nila. Napakalawak. Kung gusto mo mag-tent pitching, pili ka lang kung saan area, sa bungad, sa likod, sa gitna. Oh. So, kami yung area namin, medyo mainit since wala na kami nakuha na may malaking puno since may nauna sa amin. At ayoko din sa likod. So, dito tayo sa harap kahit na medyo mainit. So, safe talaga siya. Kita nyo kahit malayo. Pero, ang babaw ng tubig. So, dito ay nagbe-breakfast na kami, sobrang gutom na namin kasi medyo malaylay yung biyahe namin. So, after mag-put up ng tent, kumain na agad kami dyan. So, ito lang yung setup namin, napakasimple. Mahangin at walang mga boxes. Yan na talagang dala namin. First ang place namin nadala yung Ivan, di pa nababa sa kotse. So, dito kami, yan, area. Hello, Ate Belle, yung aking neighbor. So, yung anak ko dyan is enjoy maglaro ng buhangin. No? Hanggang sa, yan na nga, hindi namin paawa. Talagang turo kay ng buhangin yan, yung batang hayaan. So, yung tent namin at hindi namin kinapit sa taas para ventilated lang siya. So, mahangin siya. So, kakapit namin yan sa taas niyan pag umulan na. So far, mainit ako. So, na-enjoy namin kasi, tagusan. So, yan, nakita nyo yon. Napakababaw lang talaga ng area na yan. So, safe na safe pag may mga bata kang mahilig maligo sa dagat. Kahit dito ka lang is makikita mo, susubaybayan mo. So, eto, nagluto tayo dito ng pananghalian, which is ang sinigang. So, ayan, flex ko sa inyo kung gaano ka. Babaw lang kahit na malayo siya. Habang nagluluto tayo ng sinigang sa ating pananghalian, itutour ko kayo dito sa area namin. Ayan, medyo mainit siya. May maliit na puno. Basta gusto ko kasi, pagkagising ko is makikita ko agad yung dagat. So, yan, napili ang area. Pero okay lang yan. May canopy naman tayo. So, ang magkapatid doon, nag-enjoy si Kuya at si Bunso. Then, eto, nag-aantay tayo dito ng sunset. At maya-maya lang ay mapagmasdan natin eto yung area pala. Ipapakita ko sa inyo. Ilan na kaming campers dyan sa first day namin. So, medyo maluwag. Hindi maingay. At talagang nakatulog kami dyan ng tahimik, ng maayos kasi ilan na maaga kami nagsitulog. So, may curfew din pala sila dyan yung quiet time nila 10 p.m. to 6 a.m. So, ika nga. Hello, Ate Bella, yan ang aking kapitbahay. Ito naman yung area namin. Balik tayo doon. Eka nga, walang problema yung campsite. Ang problema is nasa tao kung talagang maingay sila or hindi sila nasunod sa mga rules ng campsite. So, ito yung area namin. Diba nakita niyo napakahangin talaga dyan. So, enjoy the wind. So, ito na yung aming pinakaantay yung sunset. So, napagmasdan talaga namin siya sa first day namin dito. So, may jowa pa nga dyan na si Sweet, sana all na lang talaga. So, at dito tayo hanggang sa bumaba yung haring araw. After na to is magdi-dinner na tayo. Maaga rin tayo nagtuto ng ating pang dinner para makatulog tayo ng mas early. So, dito, ito yung second day na namin. Pagkagising mo, ayan, payapa yung dagat. Walang hampas ng alon. At since ilan na kami dito, so payapa talaga. So, nagluto na ako dito ng aming breakfast. So, sina itlog at ham. So, simpleng breakfast lang. Iba nga dyan, di pa namin naubos. Hindi na ako nagluto ng lunch namin. Yun at yun pa yung natira. So, nagpipreserve kasi kami ng lahat kasi hindi namin alam kung hanggang kailan kami dito. Isang plan namin dapat dyan 2 days na pero nag-extend pa rin kami. So, eto yung pumunta kami nung hapon na sa Kalatagan Boardwalk ka. Nagpa-video ako sa aking anak dyan. So, dahil low tide, nakikita namin itong mga insekto na ito sa dagat. So, ayan, ang second day namin na pagmasdan pero maulap siya. So, hindi siya ganun ka-visible then. Then, nung gabing yan, ay may nag-bonfire. So, bawal sana yan, pero sis beach daw, gusto nila. So, kami naman dito is naglalaro ang aking mga anak. Enjoy sa nakuha nilang mga snail, mga shells, or whatever. Ayun, no? Pinaglalaroan nila. Kasi no gadget at all. Then, the next day, eto na, nagising ako na marami ng tao sa dagat. So, may nagbibenta ng isda, ng crabs. So, hindi ka talaga magugutom dyan, kahit wala kang kadala-dala. So, ayan sila, early in the morning, naligo na ang mga kuya.
So, ayan. So, naligo na rin ako diyan actually. Wala lang video, gawa ng, walang magvi-video. Sinexty muna namin yung gamit namin. So, eto, hindi pa awat yung aking bunso diyan at saka yung pangalawa. Talagang hanggang 10 AM naliligo sila kaya talagang nubnob na talaga sa kaitiman. Pero okay lang yan, minsan lang at nag-e-enjoy naman ang mga bata. Si Kuya Cassie at si Kuya, si Bunso, si Blossom. So, tingnan nyo, kahit gaano kalayo, no? Safe talaga siya kasi mababaw lang talaga. Then may lifeguard din dyan na nakaabang. So, eto, akala mo madumi yung dagat pero hindi siya madumi yan. Tinatawag nilang sea grass. So, sabi ng, yung caretaker dyan, kaya tanggalin yan, babalik at babalik yan. Then, yun daw nakakapag na-preserve para maging maputi yung buhangin, sabi nila. So, ayan, medyo pa low tide na siya. That time, so in-enjoy na lang ng mga bata yung paliligo dyan. So, malis na yung aking unang kapitbahay, palawang kapitbahay. So, bago na naman ang aking kapitbahay dyan. Actually, sa area, hayan kami ata yung pinakamatagal ng araw. So, may nagtitinda din dito ng ice cream, temptation sa mga bata. Yan si Bunso, naliligo pa rin hanggang ngayong oras. So, may dyan is low tide na, kaya talagang ninanamnam nila habang may tubig pa. So, ako dyan is kakatapos ko lang din maligo, mabanlaw. So, ayan, video tayo ka saglit. Then, magtatago na ulit tayo dito sa tent kasi napakainit. Medyo mahangin pero hindi ganun ka sobrang mahangin compare sa first day na second day namin. So, ayan, yung area lang namin. Napakasimple pero payapa. So, walang airbed, iniwan namin airbed, boxes. Yun lang, yun at laging dala namin. As in, napaka-basic ang dala namin this time kasi all the way from Guimaras is napahinga na ilang araw din nag-travel ulit. So, yan ang hilig namin. Mag-camping, lumayo-layo sa city. So, eto, yung nung hapon na, napaka-low tide na siya, look. So, ginawa namin, nanguha na lang kami ng shelf dyan para pag may mga projects sila, may madamit kaming gagamitin na sa project, dadalhin namin pa uwi. So, ayan. So, yan ang sinasabi ko sa inyo, seagrass. Pag low tide, makikita mo talaga siya. So, pumunta kami dyan sa malayo, nanguha kami ng mga shells. Baka sakali may mga makuha kami ng crabs or whatsoever. Yan, pumunta kami malayo. Actually, malayo na tayo sa dulo na to banda. Pero may coast guard naman dyan. So, may kumbaga alam nila kung hanggang saan ka lang yung limit mo. Coast guard ba? Lifeguard pala. So, eto naman is sunset na. So, hindi siya visible. Actually, napakalaki ng sunset pero hindi siya maanina gawa ng may ulap. So, ito yung aking kapitbahay at uwian na. Ligpit ng area namin at kami ready na yung aalis for how many days na nanirahan tayo dito. So, thank you Kaisip sa inyong pag-accommodate sa amin. So, sila pala ay may area din dito na pinapa-rent. Like, dito is good for 1,000 pesos. Then, yung eto, 2,500. And the other one is 5,000. So, mag-entrance lang kayo na bahala.